Okay ka pa ba? The truth about quality of life. Bakit dapat mong alamin ngayon pa lang? Hindi lahat sa buhay ay masaya at malusog. Hindi rin naman lahat ng mukhang healthy ay talagang healthy. Ngayong episode, pag-usapan naman natin ang isang tanong na bahira nating itanong sa ating mga sarili. And no, it's not just about kung may trabaho ka, nakakakain ka ng 3 beses ang araw, or may bahay ka ba. Let's break it down. Scientifically, practically, and most of all, honestly. Ano ba talaga ang quality of life? Yung tinatawag na quality of life in medicine. Of course, sa aming mga doktor, pag sinabing quality of life, it is more than that nakakagalaw ka pa. It is how your health affects your daily function. Mentally, your energy levels, your relationship, and even the sense of your purpose. According to the World Health Organization, ang quality of life includes 1, physical health, kung may nararamdaman kang sakit, meron ka bang hirap sa paghinga? Pangalawa, mental well-being. Lagi ka bang naiirita? Lagi ka bang naiinis? O lagi kang nagpapanik? Pangatlo, emotional and spiritual health. Nawawalan ka pa ba ng gana sa buhay? And lastly, social function. Nakakalabas ka pa ba? Nakapag-bonding ka pa sa mga kaibigan mo, sa mga kasama mo sa bahay? Hindi lang itong tanong para sa mga may sakit. And this is for every Filipino, especially those who are in a stressful situation or in their jobs, working at night, their different shifts, or silently enduring these symptoms. Ano ba ang mga senyales na mababa na ang quality of life mo? Minsan, tayo mismo ang last to notice na bumababa na pala ang kalidad ng ating mga buhay. Here are the quiet red flags. Number 1, palagi kang pagod kahit wala kang ginagawa. Laging may masakit sa'yo, ulo, balikat, or likod. Pangatlo, naapektuhan na ang relasyon mo dahil sa stress o sa pagbabago ng iyong mood. Number 4, hindi mo na-enjoy yung mga dati nagpapasaya sa'yo. And lastly, takot ka magpa-check up dahil baka may makitang mali sa'yo. If any of this sounds familiar, it's time to re-evaluate your health. So ano ba talaga ang nakaka-apekto ng quality of life? Hindi lang ito tungkol sa mga sakit. It's also about uncontrolled chronic illnesses such as hypertension, diabetes, as well as hormonal imbalance. Pwede rin ito sa mental health, especially dun sa mga maraming mga stressor like sa trabaho, shift, sa work, poor sleep. Ano pa? Poor lifestyle habits, particularly yung coping mechanism ng bawat isa. Pang-apat, lack of boundaries and rest. And of course, hindi mo alam ano ba talagang nangyayari sa'yo. So kailangan your body remembers everything, even the things na hindi mo pinapansin. So ano bang dapat natin gawin para magbago ang quality of life natin? So as a doctor, I always say prevention is very personal. So here's what you can start doing. So nung una, have your baseline laboratories done. Even if wala kang nararamdaman, kahit sabihin mong okay ka lang. Tanungin mo sarili mo weekly, kamusta ba ako ngayon? Hindi lang physically, but also mentally. Pangatlo, make small, doable changes sa iyong pagtulog, sa iyong pagkain, at sa iyong paggalaw. Pwede namang humingi ka ng tulong, yung tunay na tulong, lalong-lalo na dun sa mga professionals na pinagkakatiwalaan mo. Pwede rin namang magsimula kang makipag-usap sa mga kasama mo sa bahay tungkol sa iyong kalusugan, tungkol sa iyong timbang, sa iyong mood, sa iyong pagtulog. Pag dinidelay mo ito ang sign na you deserve to feel better, not just function. So kung gusto mong malaman kung paano mo sisimulan ang iyong journey to have a better quality of life, mabuti mag-subscribe ka dito sa channel na to. Because dito, pinag-uusapan natin ang tunay na kalusugan. Hindi lang trending. Kung meron kang tanong about sa iyong kondisyon na actually hindi mo maamin sa sarili mo, mag-send ka sa amin ng private message kasi kasama mo kami sa journey na ito. Because health isn't just about surviving. It's about thriving. This is Dr. Cindy, helping you live better, love longer, and lead a heart-strong life. See you in the next video.